Mga kapusong, sabi po ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, ika nga'y misquoted lang siya sa mga ulat na iniugnay niya ang ilang mga mambabatas pati na ilang mga prominente o mga kilalang pamilya sa nangyayaring gulo sa Marawi. Inaalmanan niya ng mga reporter yung mga nag-cover sa kanyang press conference. Pero kung babalikan ang naturang pulong balitaan na yon, malinaw ang mga sinabi ni Secretary Aguirre. Panuurin niyong mabuti itong pagtutok na ito ni Lia Manyalak del Castillo. Pumalag ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Department of Justice sa pahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na na-misquote lang siya ng media nang idawit niya ang ilang mambabatas sa oposisyon sa di umano'y nangyaring meeting sa Marawi bago sumiklab ang kaguluhan doon. Sa isang pahayag, sinabi ng Justice Court Reporters Association o JUCRA na iniulat lang naman nila ang sinabi ni Aguirre at ginawa ang trabaho nitong mag-verify ng inilabas na impormasyon ng kalihim. It was clear in the press conference that he said those quotes that he is denying because of the experiences nga before na mayroong mga nafi-feed sa ating Secretary of Justice na medyo palyado na mga detalye. So we've learned our lesson. Pag may binigay na information, responsibility namin na always check. Sa klarifikasyon ni Secretary Aguirre noong Miyerkules, itinatanggi niyang sinabi niyang nagkaroon ng pulong ang pamilya Lucman at Alonto sa ilang mambabatas bago ang gulo sa Marawi. Sabi niya, misquoted lang daw siya ng mga reporter. Pero sa kanyang press conference noong Miyerkules, malinaw na sinabi niyang nakipagpulong umano sa mga Alonto at Lucman ang ilang mambabatas. Senator Bam Aquino, hindi naman sinasabi ko lang na went to Marawi on April 24 and April 28, and they stayed at they have a meeting in Lakeview Resort Hotel on May 2, where present were, I think, Senator Aquino, Ronald Llamas, Alejano, and Trillanes, and some clans doon sa Marawi, mga Moro family. So, hindi ko malaman why after they went there, nagkagulo na after about 2 weeks. Kasama ng mga Lucman, meron nga members ng family ng Alonto. But I don't want to connect it unless there is evidence doon sa money taken, seized. Ngayong umaga, naglabas si Aguirre ng panibagong klarifikasyon sa mga naging pahayag niya noong Miyerkules. Nilinis din niya muli ang pangalan ni Senador Bam Aquino at nilinaw na May 19 ito nagtungo ng Marawi para sa isang event ng DTI at hindi noong May 2 para makipag-meeting sa mga naunang nasabing personalidad. Kalakip ng bagong klarifikasyon ni Aguirre ang Department Order 385 na ngayong araw lang din ipinamigay sa media. Dito ay pinag-utos niya sa NBI na imbestigahan ang tip na nagmula sa kanyang asset tungkol sa umano'y pulong sa Marawi. Sabi ni Assistant Secretary Juvie Manwong, pinirmahan daw ito ni Aguirre matapos ang press con. Sa kanyang press conference din noong Miyerkules, nagpakita si Aguirre ng isang picture na nasa kanyang cellphone. Kasi baka sabihin, Hindi, sabihin lang yung may picture akong pinakita. Ganun lang. Pero ngayon, sinasabi niya na hindi siya nagbigay, naglabas o nag-send kanino man ng anumang larawan ng anumang pulong sa Marawi. Tapos sasabihin yung picture na bigay ko. Unfair kayo. Wala akong binibigay ng alam ninyo. Kasi kaharap ko kayo lahat, wala akong binibigay kahit isang picture sa inyo. Meron ba nakakuan? Yung ba yung picture na pinakita ko sa inyo? Sa screen grab ng aming video ng press con, makikita kung ano ang larawan na nasa cellphone ni Aguirre. Kahalintulad yan ng larawan na ito na ipinost noon pang 2015 sa Facebook account ni Zamboanga del Sur Vice Governor A. Ceriles. Hindi ito sa Marawi kundi sa Iloilo. Wala rin sa larawan na yan si Senador Aquino. Itinanggi na ni Senador Aquino at Antonio Trillanes IV at Congressman Gary Alejano at Ronald Llamas ang unang paratang ni Aguirre. Sabi din ni Senador Bam Aquino na nag-apologize sa kanya kahapon ng kalihim at nangako na magpa-public apology kahapon din. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.